Namin mismo ng nasibak na staff chief na si Getulio Peñas ng suspendidong PNP chief na si Alan Purisima ang nanguna sa plano para lusubin ang kampo ng MILF sa Mamasapano. Ito ang lumalabas sa mga impormasyon ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police. Pero ayon po sa dating general, itinago talaga kina DILG Secretary Mar Rojas at PNP Officer in Charge Leonardo Espina ang naturang operasyon. Exclusive, nagpapatrol Henry Omaga Diaz. Nang maganap ang bakbakan sa Mamasapano, agad nagtungo sina Secretary Mar Rojas at Acting PNP Chief Leonardo Espina sa Cotabato para alamin kung ano ang totoong nangyari. Ayon sa ilang general na nakausap ng ABS-CBN News, kinumpronta ni Rojas at Espina si Special Action Force Chief Getulio Peñas sa isang meeting kung sino ang nag-utos sa kanya na lusubin ang kampo ng MILF para hulihin ang mga wanted na terorista. Dito ay inamin umano ni Peñas sa mga opisyal na nanggaling ang utos kay suspended PNP Chief Alan Purisima. Si Peñas ay sinasabing malapit sa dating PNP chief. Ganito rin ang impormasyon na nakuha ni retired Police General Bugi Mendoza na batikang intelligence officer ng PNP noon. Si Purisima umano ang nagpursige na ipatupad ang plano para na rin umano sa kanyang inaasam na pagbabalik sa PNP. Para maging strategic trophy points on counter-terrorism victory. Okay. Para mapagtakpan kung ano man yung mga accusation nila. Lalong-lalo na si General Purisima, maraming allegation sa kanya. Ngayon, kung nakuha niya itong sina Marwan at saka si yung others, ay medyo mag-equalize siya niya. Napakalaking trophy yun. Pero napansin ni Mendoza na hindi sinama sa pagplano o sinabihan man lang sina Rojas at Espina. Bakit hindi in-inform ni Purisima si Mar Rojas kahit suspended siya kung wala siyang other ulterior motive? Ganon din ang tanong ni Muntinlupa Congressman Rodolfo Biazon at Magdalo Party List Congressman Gary Alejano na mga dating opisyal din ng militar. Why were Secretary Rojas and the Chief of Police, General Espina, kept out of the loop of decisions on this? This is a major operation. Why was the need for a composite? And to form that and make that decision, it can only be done by a very, very high authority. What I cannot understand is that leaving out the Chief PNP, the Acting Chief PNP, and the Secretary of the LG. Because as far as I can understand, they are cleared. They have a highest security clearance. And you're using the units under them. So they have to know. Kanina, mismong si Espina ang umaming huli na ang lahat ng ipaalam sa kanya na may operasyon pala sa Mamasapano. I was informed, pero unfortunately after the fact na. Hinahanap din nila ang sinasabing Oplan Wolverine na siyang planong sinunod sa paglusob sa Mamasapano. Palpak o bano ang plano dahil hindi inassess ang lakas ng kalaban na kanilang lulusubin at di walang koordinasyon maging sa ibang ahensya ng gobyerno gaya sa AFP. Kung meron mang plano, kanino naman ito sinumite at sino ang nag-aproba nito? Ang impormasyon ng ilang dating general at ilang sources sa PNP, alam ito mismo at inapurbahan ni Pangulong Aquino sa magitan ni Executive Secretary Jojo Ochoa sa kanyang kapasidad bilang pinuno ng Anti-Terrorism Council at Presidential Anti-Organized Crime Council. Pero sa kanyang talumpati kagabi, sinabi ng Pangulo na hindi niya alam ang detalye ng Oplan Wolverine dahil PNP Chief pa raw si Purisima nang huli niya itong makausap. Wala ring kinalamanan niya ang kanyang Executive Secretary sa operasyon. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News.